So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang usapin, panibago na namang talakayan tungkol sa paborito nating libangan. Walang iba kundi yung pagmamanok. Okay? Sa mga newbie, sa mga baguhan natin dyan, ito na yung pagkakataon ninyo upang marinig kung ano man yung mga katanungan ninyo para masagot na rin natin kung ano man yung gusto nyong malaman tungkol sa pagmamanok. So, ginagawa natin itong topic natin na to o itong segment natin na to mga kamanok sa ating channel upang mabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman at the same time matulungan. Okay? Lahat ng ating ipapaliwanag dito ay galing sa comment section. Lahat ng ating sasaguting katanungan ay galing po sa inyo. Sa comment section natin titingnan, kaya ano pang hinihintay nyo mga kamamay, mga kamanok, mag-comment na po kayo kung anong gusto nyong malaman tungkol sa pagmamanok. Ating iisa-isahin yan mga kamanok. Ano? So nagbabasa tayo ngayon and syempre yung mga magpapa-shoutout, shoutout din po natin. Okay? So unang-una gusto ko munang i-shoutout si Daniel Acero. Okay? Daniel Acero, taga Siniloan, Laguna. Ayan. So idol, thank you for commenting and thank you sa panonood, pagsubaybay sa ating mga video ginagawa. May shoutout sa iyo, Daniel Acero. So itong unang katanungan galing kay Ben Pascual. Ayan, so mega shoutout idol. Tanong niya, boss, tag-ulan na naman. Ano kaya magandang gawin para sa ating mga alagang mga manok, boss? Okay? Alam niyo mga kamanok, kapag ganitong umuulan o tag-ulan, alam niyo ba na ang ating mga alaga ay pwedeng magkaroon ng sakit, especially yung mga respiratory disease. Pag sinabing respiratory disease, ito po yung tinatawag na sipon, pisik at halak. Okay? Yan po kasing sipon, kapag napabayaan, possible maging halak. At ang tinatawag na halak, yung tumutunog sa dibdib tsaka sa likod ng ating mga alaga. Pag napansin nyo po na may tumutunog na dyan, tapos parang napapaos, hindi makatilawak ng maayos, possible yan po ay sipon na napabayaan na uwi sa halak. Okay? So make sure mga kamanok, kayo po ang tatay ng inyong mga alaga, kailangan na ma-monitor nyo at syempre, inyo po palaging binibisita ang inyong mga alaga. Kasi po, tandaan nyo, kapag po ang isang manok ay may sakit at pinatagal nyo po na pinatagal ang sakit niya sa kanyang katawan, for example, may sipon nga siya, hindi nyo naman ginagamot, kita nyo na tamlay kumain, ayaw nyo pa rin bigyan ng antibiotic, so possible yung katawan ng ating mga alaga ay mag-i-stock up sa pagiging payat. Tapos pag dumating yung time na binibigyan nyo na ng masarap na pagkain, ayaw nang gumanda ng katawan, that is because napabayaan nyo sa sakit. Pag po kasi nababad ang ating mga alaga sa sakit, possible, hindi na po sila magbibuild ng ganong kagandang katawan. Kaya po, hanggat maaga mga kamanok, kung inyo rin po silang bibigyan ng antibiotic, gamutin na kaagad ng mas maaga para po yung kanilang katawan ay hindi po nababansot. Okay? So dahil tag-ulan na po ngayon mga kamanok, lumalamig ang panahon, nababawasan po yung body heat nila at karamihan sa ating mga alaga ay nagkakasakit, nagkakasipon. Ang ating kailangang ibigay dyan mga kamanok ay prevention po. Okay? Prevention po ang ating ibibigay sa kanila like ang Broxetil, okay, ang Broxetil Max, pwede po tayong maghalo kahit pa konti-konti sa kanilang pagkain. Kung wala naman po tayong budget para dito, di bumili na lang po tayo ng isang sachet, hatiin po natin, timplahin po natin sa tubig. Okay, tapos yung tubig na ating pinagtimplahan, yun po ang ating ibabasa sa kanilang pagkain. Tapos, wet feeding po ang mangyayari. Okay? Pero, kung kayo naman ay dry feeding, pwedeng ipainom nyo po, ihalo nyo po sa painom, okay, para sa ganon, uminom po sila or maka-intake po sila ng inyong bacterial flushing o yung prevention ninyo. O kaya naman, kung talagang medyo gipit, kulang sa budget, bili na lang kayo ng bakuna, okay? Ito po ay once in a year, okay? Ako kasi dito, kapag nakompleto ko na yung bakuna, once in a year na lang ako nag-uulit ng tinatawag nating Coryza vaccine. Alam niyo po ba yung inyong mga nakikita sa inyong mga sisiw na nagluluha ang mata? Yan po tinatawag na Coryza. Pero kung sila po ay bibigyan nyo ng Coryza vaccine, malamang sa malamang, maiiwasan nyo po yung pagkakaroon ng sipon, pagkakaroon ng halak, pagkakaroon ng pagluluha ng mata. Kaya po mas maganda talaga is yung vaccine.
vaccine po agad ang inyong ibigay. Medyo mahal pero kapag ka naibigay niyo po sa kanila, talagang garantisado mga kamanok, makakatulong sa kanilang sarili, sa kanilang kalusugan na hindi sila matatamaan ng kuraysa. Kaya po mahalaga kapag ka alam nyo na papasok na po yung klima ng tag-ulan, nagbibigay na po kayo ng vaccine na ganito. Yung tinatawag na kuraysa vaccine. Malaki po yung chance na hindi po talaga malaki yung chance na manatiling healthy at hindi tamaan ng sakit na sipon, especially lalo na kung tag-ulan, nababasa, lalo na kung wala sigurong tipi ang inyong mga alaga. Siyempre, nasanay kayo sa tag-araw, tag-init, na kahit wala silang tipi, okay lang, nakakasilong naman sila sa ilalim ng mangga, sa ilalim ng puno ng santol, okay lang. Pero paano kung umulan? Hindi sila makakasilong, lalo na kung medyo malakas at matagal. Possible talaga mababasa yan. Pero kung may vaccine, kuraysa vaccine ang inyong mga alaga, malamang sa malamang, malaki yung chance na hindi sila dadapuan ng kuraysa o ng sipon kapag ganon. Okay? Tapos sabayan nyo pa ng prevention, bigay kayo ng antibiotic, healthy inyong mga alaga, mga kamanok. Ganyan ang ginagawa ko. At saka nga pala, pagdating nila ng, pagdating nila ng 1 month, magbigay na kayo ng kuraysa vaccine. Kahit 0.2, okay, patikimin nyo na mga kamanok. Mas maaga, mas maagap. Para sa ganun, hindi na po sila magkakuraysa. Kasi, ang mga sisiyo kapag ka nagkakuraysa, naunahan kayo ng kuraysa, medyo hassle na po yang gamutin. Nako, medyo mahihirapan kayo niyan hanggang sa magkahawa-hawa na. Mas maganda mga kamanok, mas maaga. Patikimin nyo na po kahit 0.1 or 0.2 para sa ganon, maano lang sila, ma-immunize, okay, sa kuraysa. Ibig sabihin, gising na po yung kanilang antibodies pagdating sa kuraysang ganito. So ako, ginagawa ko dito, pagka alam ko na mas maaga na dumada po ang kuraysa, kahit 0.1, pinatitikim ko na po yung aking mga alaga at nakikita ko, healthy sila, hindi na po sila nagkakaroon ng kuraysa. Kaya sa panahon ng taglamig mga kamanok, mahalaga ang vaccination, mahalaga ang prevention, mahalaga ang bacterial flushing. Yun ang sinasabi ko sa inyong mga kamanok. And also, syempre, kahit naman tayo nag-vaccine, hindi may iwasan na magkaroon pa rin paminsan-minsan ang ating mga alaga ng sipon. So kapag ka ganon, madali na po itong gamutin. Okay? So, ano pa ba sunod nating katanungan? Wait lang mga kamanok. Ayan, so mega shoutout kay Charlie Puertes Jr. Ayan. Idol, I watch your vlog from Mindanao, Oroquita City. Mabuhay kayo, Idol. Ayan, so nakakaabot tayo ng Mindanao and thank you sa ating lahat ng supporter na nanonood dyan sa ating mga vlog. Okay, salamat po. And also kay Armando Bautista, ayan, from Pasay, Manila. Mega shoutout din sa iyo, Idol. Thank you. Tanong niya, Idol, pwede po bang ipainom ang multivitamins na pang tao po? Okay, yung mga suplemento na ginagamit ng tao, pwede ba ito sa ating mga alaga? Yes po, pwede po. Napiyok pa. Yes po, pwede po yan as long as yung pagbibigay po natin sa kanila ay hindi po talagang rekta. Yung rekta na isang tabletas na iniinom ng tao, bibigyan din natin isang tabletas. Hindi po mga kamanok. It's either hatiin po natin sa 4 or pwede po natin banawin sa tubig. Tapos saka po natin ipa-intake sa kanila, makakatulong po yon. Yung tamang dami, yung tamang dosage ng gamot, makakatulong po yun sa kanila. Healthy po sila kapag kaganyan. Like Centrum, pwede po, hatiin nyo lang po yan. Okay? Based sa timbang ng ating mga alaga, makakatulong po yan. Yung pong ating, yung sa sipon, Newsep, pwede rin po yan sa kanilang sipon mga kamanok. Hatiin nyo lang po sa tamang dosage, makakatulong po yan sa kanila. Okay? So, Vitagen, pwede rin po yan mga kamanok. Napakaganda po niyang vitamins pagdating sa ating mga alaga. Overall, pwede po yan mga kamanok. Basta tama lang po ang dami, ang laki ng inyong binibigay, goods na goods po yan. Makakatulong po yan mga kamanok. Okay? Ito, mega shoutout kay Chester King. Ayan, sir, napanood ko po yung vlog mo. Tanong ko po, hindi nyo na po ba inaalis yung tubig
sa ating painuman. O mga kamanok, hindi ko na po inaalis yung tubig sa painuman, especially kung nasa lilom naman po ang ating mga alaga. So mas maganda, maghapon silang may access sa fresh water, sa malinis na water, para sa ganun yung kanilang katawan ay hindi po manuyot, hindi po mag-dry. So mahalaga po ang tubig sa kanilang sistema. So mga kamanok, yan lang muna ang ating sasagutin ngayon. Sana kahit pa paano, may nasagot tayong katanungan and syempre may na-shoutout din po tayo. So next video, next topic naman, kaya ano pang hinihintay nyo ngayon mga kamanok? Mag-isip na kayo ng inyong mga katanungan at ilagay nyo po yan sa comment section. Next video, pag-usapan natin yan. So paano mga kamanok? Please do subscribe and like this video para sa ganon, marami tayong matulungan na kagaya mo. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.